Top 5 Ghosts Caught on Tape. Window Shade. Nagpapahinga si Tara isang gabi nang makarinig siya ng ingay sa banyo. Ito ang kanyang nakita. I don't remember fucking opening that. What the fuck is that? Ang kanyang window blinds ay parang may sariling buhay. 2 beses itong nagkaroon ng kupi na talagang ipinagtataka niya. Nilapitan niya ang bintana, ngunit ang susunod na nangyari ang talagang nagbigay kilabot sa kanya. Okay. Oh shit. What the fuck? What the fuck is that? Why? That's on the outside. What honestly is that? What honestly is that? I can use my... What the fuck is... It's on the outside! It's on the outside! Fuck! I'm scared. I'm terrified. I'm fucking terrified! Nang itaas niya ang window blinds, sa salamin ng bintana makikita ang isang handprint. Makikita mo sa reaksyon ni Tara ang kanyang pagkagulat. Parang may tao o kung sino ang gustong pumasok sa bahay niya. Pwede mong i-debunk ang nangyari sa window blinds. Ang bintana ay bahagyang nakabukas nang itaas niya ang shade na maaring magdulot ng air pressure sa kwarto na naging sanhi ng pagkupi nito. Ngunit ang mahirap ipaliwanag ay ang pagkakaroon ng print sa labas ng bintana niya. Ayon sa kanya, ang kwarto niya ay nasa ikalawang palapag ng bahay. Bukod dito, may napansin din ang mga nakapanood ng video niya. Tignang mabuti ang reflection sa bintana sa likod ng bathroom door. Isang anino na hugis tao ang makikita. Ito ba ang may gawa ng marka sa bintana niya? Dagdag pa niya, nung gabi na yon kakaiba ang kilos ng pusa niya na parang may binabantayan siya. Okay, this happened the same night as the window thing. My cat has not gone in my room for 13 years. He just developed an ultra love for my son and my brother that lives with me. So he stays with them or in their room even when they're not here. That's just his thing. And that night he comes in a few minutes after this and just stared. And right here, this is him looking at the closed bathroom door. This is still only a few minutes after I initially got the other video. Ang pusa niya ay nakabantay sa pinto ng banyo niya na parang may nararamdaman itong masama galing dito. Ang sabi pa niya, sa loob ng 13 taon, hindi pumasok ang pusa sa kwarto niya. So, is the cat sensing a sinister being in the bathroom? Ang pusa nga kaya ay andon para protektahan siya. Ano ang may gawa ng marka sa bintana? At ano ang nakita ng mga viewers na nakatayo sa likod ng pinto ng banyo niya? Ikaw na ang humusga. Loyal Savior. One afternoon sa Mount Pleasant, Michigan, Tasha and her dog Bella were relaxing under the warm sun behind her house by the river when she suddenly noticed a man trying to creep up on her. For context, ang bahay ni Tasha ay nakatayo sa gitna ng kakahuyan at malayo ito sa ibang bahay, kaya nagulat na lang siya nang makita niya ang isang lalaki na papunta sa kanya galing sa ilog. This guy down here doesn't see me sitting here, and he's trying to creep up. Just do like this. See his head right there. He's getting closer to her. He has no idea I'm sitting here. He doesn't see me yet.
Mabuti na lang at kasama niya ang kanyang aso ng mga oras na yon. Hindi alam ng lalaki na trained ang aso ni Tasha at dito kinumpronta niya ang lalaki sa ginagawa nito habang nakapagitan sa kanila si Bella. Ito ang nangyari. What are you doing? You can't get out here, sir. No! Don't! Don't come! Don't come! What are you doing? You're not taking my tube, boy. I'm recording. It is. I seen all of you. I got all of you on camera. You know, I'm with them, right? Then go get with them. Para makapunta ang lalaki sa lugar kung nasaan si Tasha, kailangan itong maglakad ng napakahaba. Hindi ito gagawin ng kahit sino kung wala kang intensyon o balak gawin. Mas lumakas pa ang pagdududa ni Tasha nang tanungin niya ang lalaki kung ano ang ginagawa niya doon. Napatahimik na lang ang lalaki as if he's contemplating for a rational answer. Ang sabi na lang nito, may mga kasama siyang ngunit napahiwalay na lang siya sa mga kasama niya. Patingin-tingin na lang si Bella kay Tasha na naghihintay ng command galing sa kanya. Pinalis na lang ni Tasha ang lalaki at dito na nga natapos ang enkwentro. However, that night, she checked the Michigan database and this is what she found out. Ang lalaking nakita pala niya ay si Jeremy Lee Gottwald, isang repeat offender sa kanila at ito ay pansamantala lang na nakalaya dahil sa parole. What could have happened to her kung hindi niya kasama ang kanyang aso na si Bella noong mga oras na yon? Did her dog prevent a vicious attack that day? Ikaw na ang humusga. House inspection. Ang mapapanood nyo ay hindi ghost hunting video kundi house inspection ng realtor sa isang lumang bahay. Bago ilista sa merkado ng mga ahente ang bahay na ibebenta nila, kailangan nilang suriin ang kalagayan ng bawat bahay. Isang kliyente ni Jessica ang gusto nang ibenta ang property na matagal nang walang nakatira. Noong una, ayaw pa nga sana ipa-inspection ng may-ari ang bahay, ngunit kalaunan ay pumayag din ito. Pinuntahan niya ang bahay isang hapon at nabigla na lang siya sa nakita niya. Did you hear it? What's that? Pagpasok niya sa bahay, naging mabigat agad ang pakiramdam niya. Sa simula pa lang ng video, makikita mo na ang mga gamit na nakakalat dito. May mga katok din siyang naririnig na ikinagulat niya. Sa isang bahagi din ng video, maririnig mo din ang tunog ng upuan na parabang hinatak. Bukod doon, may maririnig ka din na ingay sa dulo ng video. A sound of a heavy object being dragged inside the house. Ang sabi sa kanya ng mga nakapanood, ang mga ingay daw na naririnig niya ay kagagawan ng multong naninirahan sa bahay. Ito daw ang paraan nila para iparamdam sa kanila na hindi siya welcome dito.
Sa takot ni Jessica, hindi na niya nagawa pang tingnan ang ibang kwarto at ilang bahagi ng bahay. Malamang pagkatapos ayusin at pagandahin ang bahay, magiging kaantig-antig na uli ito sa mata ng mga potential buyers. Ngunit kung malalaman mo ang history nito, magagawa mo pa din kayang tirhan to? Child of Mystery. Nito lang September 30, isang post sa Reddit ang naging usap-usapan ng mga tao. Unfortunately, deleted na ang video ngayon, pero nagawa kong i-save ang video. Ang kwento ng nag-post ng video, siya ay nagtatrabaho bilang isang Grab driver nang may makuha siyang pasahero ng mag-aalas 3 ng madaling araw. Habang binabaybay nila ang isang kalye sa Fort Worth, Texas, bigla na lang bumungad ang isang figura sa gitna ng daan. Ito ang nakuha ng dashcam niya. Makikita mo ang isang bata na mag-isa lang sa gitna ng daan. Walang ibang tao ng mga oras na yon. Napahinto ang nagmamaneho sa nasaksihan nila at napatanong na lang ng ano ang ginagawa ng bata na to sa ganitong oras ng gabi. Ang mas nakakakilabot pa, kakaiba ang kilos ng bata. Sa mga nakapanood, ito daw ay skinwalker o di kaya ay duwende. Pwede mo din isipin na CGI o AI lang to dahil very unnatural ang kilos nito. Ngunit kapag i-zoom in mo ang camera, malinaw na makikita mo ang figura ng isang bata. Ang tansya ng mga tao, mahigit 5 taon na to ngunit kapansin-pansin na nakasuot pa din ng diaper ang bata. Dito nabuo ang teorya na meron physical at mental disability ang batang nakunan ng original poster sa dashcam niya. Sa takot ng driver at ng pasahero niya, iniwasan na lang nila ang bata. However, pinalalim lang nito ang misteryo. Nag-imbestiga ang ibang mga nakapanood ng video. Tinignan nila ang crime data sa vicinity niyon pertaining a missing child, pero walang lumabas na balita tungkol dito. After that night, the child just disappeared. Walang nakakakilala sa bata at walang nakakaalam kung ano na ang nangyari dito. Sa tulong ng Google Map, isang Redditor ang nalocate ang mismong lugar sa video. Sa kanan ng daan na yun, ito ang bahay na nakita niya. At first, it just looks like an old abandoned house with boarded up windows, pero isang detalye ang nakapagtataka. Ang bahay ay merong solar panel sa bubong nito, which suggests that someone is actually living there. And if you look closely, ang solar panels ay mukhang bago pa kumpara sa bahay na kinalalagyan nito. Pero sa video, kapansin-pansin na madilim lang sa bahagi ng kalye na yon at wala kang ilaw na makikita. Some say ang bahay ay may underground basement at matapos ang nangyari sa video, may mga taong kinuha pabalik ang bata at muling ikinulong sa basement. Although ito ay mga teorya at mga haka-haka lang, but what do you think really happened to this kid? This is the only time na sasabihin ko na sana ay skinwalker o duwende na lang ang nakita nila. Dahil kung hindi, hindi ko lubos maisip ang pinagdadaanan ng bata na yon. Hanggang ngayon, wala pa ding update tungkol dito. Up in the sky. Isang family friend ng poster ang nag-send sa kanya ng strange video. 2:00 na ng madaling araw yun nang magising lang ang kaibigan niya dahil sa isang ring notification. Confused and he can't really come up with an explanation kaya ipinadala niya ang video sa poster nito. This is the video they captured.
sa tapat ng bahay nila. Sa likod ng bakod nito makikita mo ang isang bagay na gumagalaw at bigla na lang itong lumipad pataas. Mahirap i-identify kung tao o hayop lang ba ito, ngunit sa slow motion, makikita mo na nagsishift ang hugis ng entity and at one point, makikita mo ang outline ng upper torso ng tao. Even stranger, sa paglipad nito, it transforms into a dark, mist-like creature and as it glides up, it leaves a dark trail behind. Kakaiba din ang paggalaw nito. It has a serpent-like movement. Ito nga daw ay pwede mong ihalin tulad sa Dementor, but what is it? Ito ba ay glitch lang sa camera or is it something sinister? This video also shows another strange object in the sky. Panoorin. Ito ay kuha sa New Hampshire. Habang ang nagvi-video ay nagja-jogging, nakita niya ang isang bright glowing object sa himpapawid. Ang sabi niya ito daw ay fireball. Hindi niya masyadong pinansin to nung una, pero nagulat na lang siya nang gawin ito ang erratic movement bago makat ang video. Parang may sariling isip ang apoy na to, ang mas nakakapangamba pa. Siya ay nasa sementeryo nang napansin niya ang lumilipad na bola ng apoy. Itong araw ay ang San Telmo o Elmo's Fire. Ang San Telmo ay pinaniniwala ang espiritu na nasa anyo ng bolang apoy. Kung ganoon, ito nga ba ay espiritu ng isa sa mga nakalibing sa sementeryo na yon? Sa huli, nasa inyo pa din ang pagpapasya. Kayo na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.